Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagtulong sa taong pinaniniwalaan natin na isang kaibigan, minsan ay nagiging dahilan para samantalahin nila ang pagmamalasakit natin. Hanggang sa hindi natin napapansin na inaabuso na nila ang kabaitan na ipinapakita natin sa kanila. Dear Papa Dudut, hindi madaling makilala ang totoong ugali ng isang tao lalo na kung mahusay siyang magpanggap. Madalas na nadadala tayo sa kadramahan na sinasabi at pinapakita nila. Napapaniwala nila tayo sa mga kwento na binibigay nila sa atin. At dahil sa likas na kabaitan natin ay magbibigay tayo ng tulong sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa hindi natin napapansin na sinasamantala na pala nila ang kabaitan at pagmamalasakit natin. Hi po Papa Dudut, I'm Sabrina, 27 years old, isang Kapampangan. Nagtatrabaho sa bangko dito sa Maynila. Matagal na rin po akong nakikinig talaga sa inyong YouTube channel. Maging sa Kaistorya YouTube channel at Gian Gianna Vlogs. Dalang-dala ako sa magagandang kwento ng buhay na inyong binabasa mula sa inyong mga letter senders. Madalas ako naiinis, natatawa at naiiyak ng dahil sa sulat na inyong binabasa. Kaya naman sumulat na rin po ako kasi ramdam ko na kahit hindi nakakayak itong kwento ko ay may aral naman po itong maiiwan sa mga nakikinig ngayon. Kahit ng totoo ay medyo naiinis ako kapag binabalikan ko itong parte ng buhay ko. Bakit ako naiinis? Malalaman ninyo sa iba pang detalye ng sulat kong ito. Tungkol nga pala sa amin ng best friend kong si Jen, ang ikukwento ko ngayong araw. High school pa lamang ay mag-best friend na kami at magkakilala rin ang mga magulang namin. Maliit lang kasi ang lugar namin kaya halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. Madalas din kaming magkasama ni Jen na mag-review o kaya ay gumawa ng mga school project sa bahay. Kahit nga individual pa ang school project na yon, magkatulong pa rin kami sa paggawa. Sinasabi ko sa iyo, kakalas din yan. Ganyan din kasi ang ginawa ko kanina. Napapailing na sabi ni Jen nang tulungan ko siya sa paggawa ng maliliit na bahay gamit ang mga palito ng posporo. Ayan, medyo tuyo na. Hahawakan ko para makita mo na hindi makakalas ang mga palito na ito. Tingnan mo oh. Wika ko sa kanya. Hala, oo nga. Paano nangyari yun? Bakit hindi na naghihiwa-hiwalay yung mga palito na ginagamit mo? Namamanghang tanong niya. Kasi nga sinigurado ko munang pantay-pantay ang mga palito na ito. Tapos hindi na kailangan na makapal na tinunaw na glue stick ang ilalagay mo. Yung sakto lang kasi kapag kinapalan mo, hindi yung kakapit dito sa mga palito. Wika ko. Ang galing mo naman. Pahawak nga ako. Sabi niya bago kinuha mula sa akin ang maliliit na bahay na nagawa ko.
Nakatayo yun sa isang maliit na illustration board. Grabe ang tibay nga ng mga pagkakadikit nila, sabi pa niya. O hindi ba? Ikaw lang eh. Wala kang bilib sa akin. Nakangiting sabi ko. Ang lakas kaya ng bilib ko sa'yo. Kaya nga dito ako sa bahay ninyo sumasabay sa paggawa ng school project para matulungan mo ako. Sabrina, pwede bang igawa mo pa ako ng mga ganito? Igawa mo na rin ako ng bubong. Tapos ako na lang ang magtatayo dito sa cardboard. Napapagod na rin kasi ako eh. Pakiusap niya. Ha? Madali lang naman yan eh. Tuturuan na lang kita. May pag-aalinlangan na sabi ko. Baka kasi hindi ko rin kagad mag-gets. Ikaw na lang ang gumawa tapos ako na lang ang magdidikit dito sa cardboard. Please. Pakiusap niya pa. Okay, sige. Para matapos ka na rin kaagad sa project mo at makapagmeryenda na tayo. Nagugutom na rin kasi ako. Pagsang-ayong ko na lamang sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman sa pagyayabang pero sa aming dalawa ni Jen ay masasabi ko na mas matalino at creative talaga ako kumpara sa kanya. Napansin ko na yon noong bago pa lamang kami na magkaibigan. Medyo mabagal siyang makasunod sa ibang mga subject na pinag-aaralan namin. Kaya nga gusto niya na pagdating sa mga school project o assignment ay sabay namin yung gagawin sa bahay para matulungan ko siya. Magkalapit lang din kasi ang bahay namin kaya doon na rin siya nakikimeryenda sa amin. Pagkatapos namin gumawa ng mga assignment o school project, mabait din si mama sa kanya at natutuwa kapag nakikita na magkasama kami sa paggawa ng mga bagay na kinakailangan namin sa eskwelahan. Kahit ang totoo ay madalas na ako lang ang kumikilos kapag magkasama kaming dalawa. Ako ang sumasagot sa mga assignment tapos nangungopia na lamang siya. Ako yung gumagawa ng diskarte para sa project tapos gagayahin na lamang niya. Ako yung nag-i-effort sa pagkilos tapos ipapagawa na lamang niya sa akin yung sa kanya. Alam ko naman kasi na mahina talaga si Jen sa mga school subject namin. Kahit na anong paliwanag ko sa mga dapat na sagot ay hindi niya naiintindihan. Kahit anong sample lang ibigay ko dapat na gawin sa project, sinasabi niya na nahihirapan siyang sundin. Kagaya na nga lang nung school project namin na bahay na gawa sa mga palito ng posporo. Hirap din siya na tapusin kaya ako na lamang ang nagpatuloy hanggang sa matapos ko na nga ang mismong project niya. Kaya lang nang maipasa namin yon kinabukasan nagulat ako nang makakuha ng mas mataas na grade si Jen kesa sa akin. Nang matapos ang klase kaagad siyang lumapit sa akin at tinanong kung galit daw ba ako sa kanya dahil mas mataas ang grades na nakuha niya kesa sa akin. Ayos lang yun, hindi mo naman kasalanan kung mas mataas ang binigay ni Ma'am Perez na grades sa'yo. Magkamukha nga lang yung miniature house natin pero iba lang talaga yung tingin niya. Wika ko. Talaga? Grabe, kinabahan ako kasi akala ko talaga nagalit ka. Wika naman niya. Alam mo masyado kang praning. Saka hindi naman totoo yung sinabi mo na ako ang gumawa ng project mo. Kahit paano naman may ginawa ka rin para doon. Tinulungan lang talaga kita para matapos ka agad yun. Ang sabi ko naman. Sabagay tama ka dyan sa sinabi mo. Pero thank you ha. Kung hindi mo ako tinulungan baka sobrang pangit nung nagawa kong miniature house, sabi niya. Sabi ko naman kasi sa iyo diskartehan mo lang. Pag-aralan mong mabuti kung paano dapat na ipinagdidikit-dikit yung mga palito na yon. Masyado mo kasing minamadali kaya yung nagagawa mo ng una ang daling masira. Wika ko. Ay na nga ang problema sa akin. Mabuti na lang talaga at nandyan ka para tulungan ako. Thank you talaga Sabrina. Wika pa ni Jen. Papa Dudut, aaminin ko na medyo sumama ang loob ko dahil nga sa mas mataas na grade na nakuha ni Jen kesa sa akin. Tapos ako naman talaga halos ang gumawa ng school project niya. Puring-puri pa ng teacher namin yung miniature house na pinasa niya.
Kasi ang linis daw ng pagkakatayo at pagkakadikit sa cardboard. Ang ganda rin daw ng pagkakapintura at mga kulay na ginamit. Hindi naman masyadong nalalayo ang itsura noon sa ginawa ko. Kaya lang noong gawin ko nga yung project ni Jen ay masyado akong nag-enjoy. Kaya naman nagandahan ko masyado. Nangihinayang tuloy ako kasi dapat yun na lang ang pinasa ko sa pangalan ko. Kasi mas binigyan ko yun ng effort. Pero dahil alam ko na pareho lang kaming mapapagalitan ni Jen kapag sinabi ko sa teacher namin na ako naman talagang gumawa ng project niya ay hinayaan ko na lamang sa kanya ang mas mataas na grades, Papa Dudut. Sa kabila ng inis na nararamdaman ko dahil sa mas mataas na grade na nakuha sa akin ni Jen, nawala rin naman kaagad yon at hindi ko na rin pa sinabi sa kanya. Inisip ko na lamang na tulong ko na lang din talaga yon kay Jen. Ang magkaibigan kasi hindi ba dapat palaging nagtutulungan? Kaya dapat na hindi ko pinatatagal ang inis na nararamdaman ko para sa best friend ko. Saka hindi naman masyadong naapektuhan ang overall grades ko nang dahil sa school project na yon. Dahil graduate pa rin ako na salutatorian ng batch namin. Nang mag-college kami ay pareho kami ng course na kinuha at pinasukan na university ni Jen, Papa Dudut. Kaya naman madalas na kami pa rin ang magkasamang dalawa. Mapaklase o break time man ay hindi kami mapaghiwalay ni Jen. May iba naman kaming naging mga kaibigan pero masasabi ko noon na nag-iisa lang ang best friend ko. May iba nga na naiinggit sa friendship naming dalawa. Ang sabi pa ng iba ay certified beshi goals daw talaga kami ni Jen, Papa Dudut. Hanggang isang umaga ay napansin ko na malungkot si Jen. Doon niya ikinuwento na nag-away na naman daw ang parents niya. Natatakot daw siya na baka maghiwalay na ang mga ito, lalo na at umalis ng bahay nila ang daddy niya. Sinabi ko naman na huwag siyang mag-isip ng ganon at magiging maayos lang din ang lahat. Sabrina, hingi sana ako ng favor sa'yo. Wika pa ni Jen. Ano yun? Tanong ko. Pwede bang pakopyahin mo ko ng sagot sa exam mamaya? Hindi ko alam kung papayag ka pero eto, kinakapalan ko na talaga ang mukha ko. Hindi kasi talaga ako nakapag-review kagabi kasi nga ang ingay ni na mami at daddy. Hanggang hating gabi yata silang nagsisigawan sa loob ng bahay namin. Buti nga at hindi kami nareklamo ng mga katabing bahay. Sabrina, please naman pakopyahin mo sana ako mamaya. Malungkot na wika niya. Kaya lang baka kasi mahuli tayo ng professor natin. May pag-aalinlangan na sabi ko. Sisimplihan ko lang naman yung gagawin kong pangungopya. Kahit wag mo na lang takpan ng papel mo para makita ko yung mga sagot mo. Sabi naman niya. Ano ba yan? Kinakabahan kong wika. Hindi ako magpapahalata, saka mag-iingat ako. Promise. Hindi lang talaga ako nakapag-aral kagabi. Gawa nga ng ingay ng parents ko. Pero kung hindi naman nangyari yung pag-aaway nila, hindi ako makikiusap sa iyo ng ganito. Kaya please lang pumayag ka na. Pakopyahin mo ko kahit na ilang sagot lang, pakiusap pa niya. Sige na nga, basta mag-iingat ka mamaya sa gagawin mong pangungopya ha. Baka pareho tayong mapahamak. Sa wakas ay pagpayag ko. Papa Dudut, nakaramdam ako ng awa noon kay Jen dahil sa kinuwento niya na pag-aaway ng parents niya. Alam ko naman kung gaano siya ka-close sa mga ito. Lalo na at solong anak lamang siya. May ilang beses na rin siyang nagkukwento sa akin ng tungkol sa mga pinag-awayan ng parents niya. Pera, babae, sugal at kung ano-ano pang mga dahilan. Minsan nga naiiyak pa siya dahil ayaw niya raw talaga na maghiwalay ang mami at daddy niya. Kaya naman kino-comfort ko talaga siya. Pansin ko rin na matamlay siya at puyat dahil sa eyebags niya. Kaya naman pumayag na ako sa gusto niyang mangyari.
napakopyahin ko siya ng exam namin. Medyo matanda na ang professor namin sa subject na yon, kaya hindi ito naging mahigpit sa pagbabantay, Papa Dudut. Hindi rin gaano magkakalayo ang mga upuan namin. Kaya ang ginawa ko ay hindi ko na lamang tinakpan ang papel ko. Tapos sa tuwing nakatalikod ng professor namin o malayo ang tingin ay bahagya kong ihaharap ang test paper ko kay Jen para mas makita niya ang mga sagot ko. Nakakakaba kasi alam ko na pareho kaming mapapahamak talaga ni Jen kapag nahuli kami. Pero dahil kaibigan ko siya at gusto ko siyang tulungan, pinakopya ko na lamang siya. Halos lahat ng sagot ko, Papa Dudut, ay nakopya niya. Uy Jen, ang galing mo dun sa exam natin nung isang araw ah. Wika ng isang kaklase naming si Rain. Hindi naman masyado, nakangiti namang sagot ni Jen. Ano hindi masyado? Isa ka nga sa mga nakakuha ng pinakamataas na score. Puri pa ni Rain. Nagkataon lang yun. Pagtawa naman ni Jen. Pa-humble ka pa dyan? Ang hirap kaya ng exam na yon, sabi pa ni Rain. Sakto lang. Hindi naman ako masyadong nahirapan. Tugon naman ni Jen. Aba, bigla namang nagyabang to ah. Iba talaga kapag matalino. Minamanay lang ang exam ng mga terror na professor. Samantalang kami ni Sabrina pareho lang ng score na nakuha. Wika pa ni Rain. Uy, konti lang naman ang lamang ng score ko sa inyo, sabi pa ni Jen. Kahit na, lamang ka pa rin at kasama ka sa mga nakakuha ng mataas na score. Ikaw Sabrina, alam mo ba kung anong sikreto nitong kaibigan mo at ang talino niya? Baling sa akin ni Rain. Aha? Bakit naman ako ang tinatanong mo? Tanong ko rin na sinundan ng pilit na pagtawa. Siyempre matagal na kasi kayong magkaibigan kaya sigurado ako na alam mo ang sikreto ng katalinuhan ni Jen. Wika ni Rain. Hindi nga ako matalino, Rain. Nag-aral lang ako kaya nakakuha ko ng mataas na score. Yun lang din ang gawin mo para next time kasama ka na sa may pinakamataas na score sa exam ng mga terror professor natin, sabi ni Jen, Papa Dudut. Hindi yon ang huling beses na nag-request sa akin si Jen na pakopyahin ko siya sa exam. Kahit pa nga sa mga research paper namin ay madalas na nagpapatulong siya sa akin. Pero ang ending nga ay ako lang din halos ang gumagawa ng sa kanya. Dinadahilan niya na hindi raw magaling magturo ang professor namin kaya hindi niya naintindihan ang subject na yon at mahina raw ang internet connection niya kaya hindi siya nakagawa ng research paper. Nag-away na naman daw ang parents niya kaya nawalan siya ng concentration sa pag-aaral. At kung ano-ano pang dahilan para lang pagbigyan ko siya sa request niya sa akin. Hindi ko alam kung masyado na ba akong mabait noon pero hirap talaga akong tanggihan siya. Lalo na kapag nagpapaawa na siya sa akin. Palagi naman siya nagpapasalamat sa tuwing pakokopyahin ko siya o tutulungan sa mga research paper. Sinasabi niya sa akin na maswerte raw siya na ako ang naging best friend niya. Tapos hinihiling niya na sana raw ay hindi ako magbago sa kanya at palagi ko siyang tulungan, Papa Dudut. Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod sa pagtulong na ginagawa natin sa kaibigan natin, hindi ba? Kasi yun ang nararamdaman ko sa best friend kong si Jen dahil sa mga request niya sa akin. Lalo na nang madalas na siyang makakuha ng mga mataas na grades sa akin. Kahit nga ang ginagawa lang naman niya ay mangopya ng mangopya. Kaya naman bumalik ang inis na nararamdaman ko kay Jen kasi parang nakasanayan na niya ang ganong gawain. Hindi na siya nag-e-effort para sa sarili niya at sanay nang umasa sa akin. Kahit ang dami niyang binibigay na kadramahan sa akin, dapat alam niya pa rin kung paano tulungan ang sarili niya. Minsan nga ay niyaya ko siya na sabay kaming mag-review sa library. Pero ang sabi niya ay gusto na niyang umuwi at matulog ng maaga. May isang beses din na sinabihan siya na sabay kaming gumawa ng research paper para hindi na siya nahihirapan pero tinatamad daw siya na sumama sa akin. Mga mabababaw na dahilan na puro katamaran lang. Pati tuloy ang research paper namin at 3 kami ni Rain at Jen ang magkakasama
Naapektuhan dahil sa madalas na hindi pagpapakita ni Jen. Alam mo, minsan naiisip ko na sana kapareho na lang tayo ni Jen. Wika pa ni Rain. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Sana kagaya natin siya na matalino. Tapos hindi kailangan masyado mag-aral kasi palagi may stock knowledge na pinapakinabangan. Kita mo nga hindi siya nag-e-effort na madaliin tong research paper natin. Kasi sisiw lang sa kanya to. Tugon pa ni Rain. Kung alam mo lang, bulong ko. Ano yon? Tanong naman ni Rain. Wala. Ang sabi ko, ang bilis ng wifi internet nila dito sa coffee shop, no? Nakakatuwa. Pilit na pagtawa ko. Oo, kaya nga madalas din talaga akong tumambay sa coffee shop na to. Pero matanong ko lang, Sabrina. Hindi ka ba nahihirapan kapag magkaiba yung test paper na binibigay sa atin ng professor natin? Tanong ni Rain. Ha, bakit naman ako mahihirapan? Balik tanong ko. Kasi hindi ka makakopya kay Jen. Nakwento kasi ni Jen na madalas ka raw niyang pakopyahin ang mga sagot niya sa exam. Lalo na nung nasa high school kayo. Tugon pa ni Rain. Sinabi ni Jen yun? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo, kasi nakakwentuhan ko siya last time. Tapos kinuwento niya nga yung high school life ninyo saka yung pagiging consistent niya na nasa academic honor list. Hanggang sa ayun na nga makagraduate siya na salutatorian ng batch ninyo. Wika ni Rain. Hindi salutatorian si Jen at hindi rin totoo yung mga sinasabi niya kasi ako ang salutatorian ng batch namin. Wika ko. Paano nangyari yun? Iba yung kinikwento niya sa akin. Pagtataka ni Rain. Hay nako. Wag na nga lang natin siyang pag-usapan. Nawawala ang concentration ko dito sa ginagawa ko. Napapailing na sabi ko. Grabe, Papa Dudut. Naranasan na ba ng mga nakikinig ngayon ng ganyang klase ng kaibigan? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Rain. Yung sinasabi niya na kinuwento ni Jen sa kanya na graduate daw ito na salutatorian ng high school. Na consistent daw siya sa pagiging honor list mula elementary hanggang high school. Na masipag daw siyang gumawa ng school project at halos hindi na matulog. Lahat ng yun ay puro kalokohan at kasinungalingan. Nakakainis kasi nag-effort pa talaga siyang gumawa ng kwento para lamang maging bida sa paningin ng iba. Pero ang pinaka nakakainis sa lahat ay yung baliktarin niya ang totoong kwento at palabasin na ako ang nangopya sa kanya. Kahit ni minsan ay hindi yun nangyari at mangyayari. Dahil hindi ako ang tipo ng tao na mahilig umasa sa iba. Alam ko kung paano ang magsumikap at tulungan ng sarili ko. Mas okay na sa akin ang bumagsak kaysa pakinabangan ng mga bagay na pinaghirapan ng ibang tao. Nagawain naman ng best friend kong si Jen. Kaya nang minsang maabutan kong pinipilit pa rin ni Jen na paniwalain si Rain na ako ang gumagawa ng kwento sa aming dalawa ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumprontahin siya at sabihing itigil na niya ang pag-iimbento ng mga kasinungalingan. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Hinaan mo ang boses mo, Sabrina, saway ni Jen sa akin. Paano ako hindi magtataas ng boses? Ang hilig mong gumawa ng kwento. Pinapalabas mo pa talaga na ako ang nangungopya sa'yo sa mga exam natin. Saka na magaling ka sa paggawa ng mga research paper? Kahit ako na halos ang gumagawa ng lahat ng yan para sa'yo? Naiinis na wika ko. Uy, pwede ba tumahimik ka na nga? Saway niya. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? High school pa lang tayo. Palagi ka nang nakaasa sa akin sa mga grades mo. Sabi ko pa. Sumosobra ka na. Sigaw pa ni Jen. Ikaw ang sumosobra, Jen. Kasi ikaw na nga ang tinutulungan ko tapos ako pa tong sinisiraan mo sa ibang tao. Iba ka rin talaga. Jen, napakalaki mong parasite sa buhay ko. Sigaw ko. O di ikaw na ang matalino kung yan ang gusto mong palabasin. Ang yabang-yabang mo. Akala mo kung sino kang palagi na magaling
sa lahat ng bagay. Sigaw din ni Jen. Hindi ako mayabang. Marunong lang akong mag-aral at magsumikap na tulungan ang sarili mo. Hindi kagaya mo na panay asa sa ibang tao. Tinulungan na nga kita, eto pang igaganti mo sa akin. Puro paninira lang. Tugon ko sa kanya. Bakit pa paulit-ulit ka dyan ang sinasabi mo na pagtulong sa akin? Hindi naman kita pinipilit na gawin yun. Kung ayaw mo pala akong tulungan, edi sana sinabi mo na lang nung una pa lang. Hindi yung isusumbat mo sa akin ngayon, yung mga ginagawa mo. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Parang ni minsan hindi ako nagsabi ng pasasalamat sa'yo eh. Nililibre pa nga kita ng pagkain, di ba? Wika naman niya. Hindi naman to tungkol sa utang na loob. Tungkol to sa tiwala at friendship na sinisira mo dahil dyan sa pag-uugali mo. Oo, nagpapasalamat ka nga sa akin. Pero sana hindi ka na nag-imbento ng kung ano-anong mga kwento. Hinayaan ko na nga na pakinabangan mo ko sa friendship na to. Pero siniraan mo ko sa ibang tao. Iba ka rin talaga, Jen. Iba rin yung ugali mo. Sabi ko sa kanya. Papa Dudut, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na makipagtalo kay Jen at sabihin sa ibang kaibigan namin ang totoo. Na ako naman talaga ang naghihirap sa mataas na grades ni Jen. Na hindi naman talaga siya masipag mag-aral at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang maglakwat siya at matulog. Nakakainis lang kasi parang mas pinaniwalaan pa siya ni Rain at ng iba naming kaklase. Iba rin talaga kapag magaling ka magdrama at umarte. Mas makakakuha ka ng simpatya mula sa ibang tao. Mula noon ay iniwasan ko na si Jen, Papa Dudut. Siguro dahil napahiya din siya sa pag-aaway na ginawa ko. Hindi na rin siya nag-effort pa na lumapit sa akin para makipag-ayos o humingi man lang ng sorry. Marami agad ang nakapansin na hindi na kami nakikibuan ni Jen. Marami rin ang nakapansin na biglang bumaba ang grades niya hanggang sa magkaroon siya ng ilang subject na may incomplete na grade. Hindi ko na kasalanan yon kasi tinulungan ko siya noon sa abot ng aking makakaya. Pero naging mapagsamantala naman siya sa sitwasyon at pagiging mabuting kaibigan ko sa kanya. Papa Dudut, na habol naman ni Jen ang mga subject na may incomplete siya na grade nang i-take niya ang lahat ng yon during summer class. Mula noon ay nakita ko nang nagsimula na siyang ayusin ang pag-aaral niya. Nakikita ko na rin siya sa loob ng library na nagre-review minsan at hindi na siya inaantok sa ibang klase namin. Naisip ko noon na may nagawa naman palang mabuti kahit papaano sa kanya ang naging pagtatalo namin. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng kolehiyo. Pero ni minsan sa amin ay wala pa rin nag-initiate na ayusin ang friendship namin. Okay na rin po yun kasi hindi ko na rin naman kailangan ng taong hindi pinapahalagahan ang pagiging kaibigan ko sa kanya. May 5 taon na rin kaming hindi nagkikita ni Jen, Papa Dudut. Friends pa rin naman kami sa Facebook at paminsan-minsan ay nakikita ko siyang nag-react sa mga post ko. Pero hindi siya nagme-message sa akin. Siguro kasi nahihiya pa rin siya sa mga nangyari sa amin o sa naging ugali niya noon. Hindi na rin kasi ako masyadong nakakauwi sa Pampanga kaya hindi pa ulit kami nagkikita. Pero kung pagtatagpuin man ang landas namin, baka pwede pa ulit na magkaayos kami at maging magkaibigan. Salamat, Papa Dudut, sa pagpili ng sulat ko, and God bless and more power sa inyong programa sa YouTube. Lubos na gumagalang, Sabrina. Bago ang lahat ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers. Meron po ako sa inyong paalala. Ang content na ito ay hindi maaaring i-repost or gamitin ang audio namin tapos ipapalitan lamang ng video na hindi naman related doon sa aking audio content. Ito po ay labag sa copyright rules ng YouTube. Marami kasi ang akala nila gagamitin yung aking boses tapos lalagyan ng ibang video ay nag-effort na sila. Hindi po kayo pinanunood dahil sa video ninyo, kundi sa audio na kanilang pinakikinggan.
So ito po'y pagnanakaw. Merong Papa Dudut Stories new. Meron pa ako nakitang Papa Dudut Stories horror na iisa lang ang admin yan, sigurado ako. I will ask my attorney, Attorney Rob Gozon, kung magpapatuloy ka pa rin sa pagpo-post na hanapin ka by means of NBI at idemanda ka. Kaya paalala po ito sa lahat na you are not allowed to repost my content. May mga tao na hindi marunong magpahalaga sa mga tulong na ibinibigay natin sa kanila. Minsan pa nga ipaparamdam nila sa atin na na-appreciate nila ang ginagawa natin, pero ang totoo naman, gusto lang nilang makinabang sa tulong na ibinibigay natin sa kanila. Hanggang sa hindi na nga natin napapansin na panggagamit na pala ang ginagawa sa atin. Again, maraming salamat kay Sabrina sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Ramdam ko na marami rin sa ating mga listeners ngayon ang nararamdaman ng inis dahil sa kwentong binahagi mo, lalo na sa naging kaibigan mo na si Jen. Pero sa kabilang banda ay nakakatuwa pa rin kasi hanggang sa huli ay naging daan ka, Sabrina, para matutunan ni Jen na tulungan ang kanyang sarili at umangat nang dahil sa kanyang sariling effort. Minsan talaga mas nakakatulong sa ibang tao kapag dumarating ang panahon na hindi na natin siya tutulungan. Dahil doon sila gagawa ng paraan para makasurvive sa buhay. Dahil wala na yung kaibigan na palagi nilang inaasahan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.